yun, Mark 11:24. Ito po yung makalipas ang ilang araw na nadaanan nila itong fig tree na to na hindi namumunga. Ano po. At pagbalik nila, sabi ng mga disciple niya, oh, Rabbi, di ba ito yung puno na hindi namumunga? Sinabi niyo na matuyo siya. Tuyo na siya. So, ano yung ano doon, mga kapatid? What's the first takeaway this afternoon? The Word of God is very powerful. Ano po? Napaka-powerful ng salita ng Panginoon sa atin. At kung gagamitin lang po natin ang salitang yan, na po, sa will of God sa ating buhay, na ang kanyang pangarap ay pinapangarap natin, ang kanyang panalangin ay maging panalangin natin, ang kanyang gusto o kagustuhan ay maging kagustuhan din natin sa ating buhay. Mapatid, no po, diyan mo mararanasan talaga yung biyaya habag. No po. At sabi nga, glory of the Lord. No po. Sabi yan sa Mark 11, no po. Let me just take this exact word. Ano po? Mark 11:24 sabi, therefore I say to you, ano po, whatever things you ask when you pray, things when you pray, believe, mga kapatid. Okay? Believe that you receive them and you will have them. Amen? At sabi rin po sa Matthew 7, no? Ganda nito. Sa Matthew 7, no? Matthew 7:7 and 8, no? Dali lang po, buksan ko lang para eksakto po masabi ko po sa inyo. Ayan. Sabi dito, sa Matthew 7:7 and 8, ask and it will be given to you. Okay po mga kapatid? So may intentionality, Lord, mga kapatid. May gagawin ka to talk to your Lord, to talk to your God. No po? And there's intentionality. May intentional kang gagawin. Ask and it will be given to you. Seek. May naghahanap ba na patingin-tingin lang, mga kapatid? Wala. May kailangan kang hakbang na kailangan gawin. When you say seek, maghahanap ka talaga. There are times na wala kang makikita. Pero ang sabi ng Panginoon, no? I will not move. Sabi niya sa Amos, no? Tatalon lang tayo ng konti, ano po? No? Thank you, Lord, no? Pinaalala mo, Amos 3:7. Sabi ng Panginoon doon kay Amos, hindi ako kikilos. Hindi kikilos ang Panginoon hanggat hindi ko pinakikita sa aking lingkod na propeta. Alam niyo mga kapatid, if there's one sweetest thing in life God gave us, it is prayer. This is the barometer of faith ng mga mananampalataya. Nakakita na po ba kayo ng mga mananampalataya na medyo tamad magdasal? No? Ito daw po yung barometer o sukatan ang barometer, ang sinusukat ng barometer ay yung init o yung warm, no? Yung init ng iyong pananampalataya. Wala pong church na lumaki, wala pong tao o mananampalatayang na-develop, nag-mature, nang hindi po in-enjoy at hindi po intentional na nagpe-pray. Okay po, mga kapatid? At sa hapong ito, mga kapatid, no po, ako'y namamanhik po sa inyong mga puso. You can share, you can tag, ano po. Ito ang kailangan ng henerasyon natin ngayon. No? How you would give deep value regarding prayer in our life. And makita nyo kung ano ang nagawa ng isang prayer, ng isang panalangin. Dahil katulad po ng buhay ng inyong lingkod, 7 taon po ako pinanalangin ng aking pamilya. Hindi ko mabanggit. 7 years po ako pinanalangin ng aking pamilya. From my great-grandfather, my grandfather down to my mother at yung aking mga kapatid. No po. Ang hirap po pag tayo nagre-rebelde sa Panginoon. No po. At sa gobyerno. Amen. So ngayon mga kapatid, ngayong hapong ito, ako'y na-excite dahil ang ating pong makakasama ay napakabata po niyang nagbigay ng kanyang buhay sa Panginoon. 12 years old, he's already longing to read the Word of God, to hear the Word of God, to serve the Lord. At pagdating sa 15 years old, talagang siya kinatagpo na ng Panginoon, nakakilala na siya sa Panginoon, tumanggap na siya sa Panginoon. And at the age of 17, nag-full-time work na po siya. Mga kapatid, 17 years old, nag-full-time na po ang ating bisita. At
hindi ko na po papakahabain, ano po. Alam ko marami tayong pagkukwentuhan, no, sa ating bisita sa hapong ito. Amen? So, mga kapatid, muli, okay? Ihanda po natin ating mga sarili, okay? Handa niyo po inyong mga Bible, ballpen at papel, no? Sa mga revelations and teachings na maririnig po natin, no po? Sa mga matututunan natin sa buhay ng ating guest sa hapong ito. Amen? So, without further ado, no, by the way, ang ating pong topic ay when man works, man works. When man prays, God works. Amen? Praise God. Ano? Makikita natin yung difference, no? So, straight from ating pong bisita ngayon ay missioning pastor, no? Sa United Kingdom, no? Under Yeshua, the Great Shepherd Ministries. Hallelujah, praise God. No po, sabay-sabay nating i-welcome mga kapatid, mga kaabangers, mga ka-DLS, Pastor Edgar Miroy. Amen. Welcome po, Pastor Edgar. Ayan, ako, maraming salamat, Pastor Walter, sa pag-invite sa akin dito sa inyong napaka-blessed na gawain sa online. DLS, tama, Daily Live Sharing. At I first heard this nung binisita ko ang inyong church dyan sa Parañaque before akong pumunta dito sa UK. I visited your church. And I'm so blessed by what the Lord is doing sa inyong ministry. Of course, kay Pastor Dong Campoy, Pastora May, Josie, at sa iyo at sa mga walang kapagurang mga manggagawa. No? Every day, buhay na buhay ang church. May mga simbahan kasi Sunday lang sila bukas. Pero ang inyong simbahan ay araw-araw talagang bukas para sa mga tao. So, salamat sa opportunity that I can share whatever God has given me by His grace. And yun nga, sa pamamagitan ng panalangin. Ayan. Amen. Amen, amen. So, yan po ang ating guest sa hapong ito. Pastor, ano po, alam ko ang ating pong mga kaabangers at mga ka-DLS ay nais na po kayo makilala. No? So, Yeah. mga kaabangers, mga ka-DLS, handaan na po natin ating mga sarili. Ano po? At tayo po ay mag-uumpisa na. No? So, sa hapong ito, Pastor, yan. Kamusta po ba ang kabataan ni Pastor Edgar? Saan po ba kayo lumaki? O, kamusta ang iyong kabataan? Pwede po niyo po bang ikwento sa amin? Ano po? Ilan kayong magkakapatid? Yan. Yung family profile niyo po. Yeah, oo. Ako ay panglima sa 8 magkakapatid sa Miroy family. No? Ang tatay ko ay si Tatay Pedring at si nanay ko ay Nanay Crising. Pareho na silang na kay Lord last June this year. Ay ang aking tatay ay kinuha ng Panginoon by the age of going 88. At ang aking mother, kinuha siya ng Panginoon ay magsi-70. Ayan, sa 70 years old. So, pareho silang actually ay isang instrumento sa akin, no, sa paglilingkod sa Panginoon at saka sa panalangin dahil I remember yung father ko nung ako ay I think 10 years old to 12 to 13, sinasama niya ako sa work niya, no? May Bible study sila every Saturday. Tapos doon ako numpisang na introduce sa Word of God. Pero syempre bata pa ako. Pero nagkaroon ako interest. Pero again, 15 years old ako nakakilala kay Lord. Talagang masasabi ko siya. Pero nakikita ko ang tatay ko noon na pag madaling araw or kaya sa gabi, nakikita ko siya nakatalokbong ng kumot, nagpe-pray, no? So kaya malaking impluwensya sa akin. Nanay ko din gano'n, nagse-serve din sa Panginoon, sa panalangin. So tapos ako when I was I remember I was 13, nagli-lead na ako ng family prayer tuwing alas 6 sa bahay namin. Napaka-religious ko pag may mga procession, nandiyan ako. Although it is a more of a religious practice, pero yung kabataan ko ay ang pinaka-highlight no'n napaka-relihiyoso ko, pero ako ay lulong sa sa mga sugal, no, yung mga card games, yung Wow. 41, Lucky 9, no, yung mga
Pusoy, wala pa dong ano, pangatong is wala pa nun. So, basta mga card games, mga pustahan, tapos mga Caracruz, mga mahjong, no? Ako ay at the age of 13, 14, pag, Grabe, no? pagka walang pasok ng Friday, no umaga kami hanggang Sabado ng walang puyatan yon, no? Tapos ang mga kalabang ko, mga matatanda. Grabe, no? Tapos may nagturo sa akin noon ng pagbalasa ng baraha na kaya kong papuntahin sa akin yung apat na alas, yung Wala. aces. Aces, kaya kong dalhin sa akin yun, no? So, to make the long story short, at that age, masyadong medyo malalim yung aking, ano. Pero, ah, talaga nagtatanong ako noon sa although hindi naman ako naka-experience ng mga drugs, mga Hmm. inuman. Although yung pinsan ko, he tried me to ano na mag smoke ng Hmm. sigarilyo, pero parang sabi ko hindi sa akin, parang hindi ko panlasa, ayoko. Tapos yung Opo. beer, tinry ko, ayoko rin, parang mapait, hindi, sabi ko Hmm. hindi sa akin. At the same time, ako ay from elementary, high school, by God's grace, nasasama ako sa honor students. So, Wow. Kahit yun, sugarol, no? Pastor? kabataan, Kahit sugarol. ang kabataan ko ay religious, tapos honor student, tapos sugarol. Yan ang Yeah. yun ang umiikot. Yan ang umiikot sa talagang lumalaban ako sa mga matatanda sa sugal. Oh. Kumbaga yung aking kaya kong lumaban sa dahil sa expertise na nakuha ko dun sa mga mga nag-influence sa akin, no. Pero yun nga, no, nung at the age of 15 years old, January 12, 1986, doon nag-turn around yung buhay ko. Yan. Wow. What happened, Pastor? Anong nangyari? Paano ka na, somebody uses na o Oo, invited you? Anong naging proseso sa'yo ng Panginoon? Paano ka nakakilala? so siguro, yun nga, dahil nga nakikita ng parents ko siguro, tsaka mga ate ko, kasi ang mga unang nakakilala sa amin yung, of course, tatay ko, nanay ko, ang mga ate ko, I think dalawa lang kami ng kuya ko noon na hindi pa Christian, no? Hindi pa born again. Alam ko pinagpi-pray nila ako. May mga times na gusto ko nang umattend. Alam ko tinatawag ako ni Lord na magbago na ako, mag-repent, pagsisihan ko yung kasalanan ko. Kasi parang nararamdaman ko meron siyang calling sa akin eh. So, pero pag ini-invite ako ng ate ko, sabi niya, sa Sunday attend ka naman, gano'n, ganyan-ganyan. So parang naiinis ba ako? Parang parang Tama, tama, oo. gusto ko kusa, Mm. parang sa isip ko, nagpaplano na nga akong umattend tapos parang sinisermonan mo pa ako, ayoko umattend. Parang gano'n yung ano eh. Oh, Pero alam ko na they are praying for me. They are praying for me at yeah. isang Sunday morning, January 12, 1986, magba-basketball kami. So yung bahay namin is just across a house church. Mm. Yung garahe ng isang teacher doon sa amin, si Ma'am Nida Rodriguez, ay ginawa niyang Sunday fellowship. Siguro yung lugar na yun nag-a-attend mga 80 o 60 to 80 people sa isang garahe. So Sunday, may katabing tindahan yung house church na yon. Habang hinihintay ko yung mga basketball ko, yung ate ko is the usher nung church. Church. Habang hinihintay mo pa yung mga kasama mo, upo ka lang dito, makinig ka. So parang may humihila talaga sa akin. Mm. Bagaman nahihiya ako kasi nga naka-short lang ako, tapos sila naka-Sunday dress sila. Pero may humihila sa akin papasok. So doon sabi ko, sige dito lang ako sa may dulong-dulo, sa may sulok. So doon ako umupo, nakinig ako doon sa preaching ng pastor. Tapos nung pagkatapos ng preaching ng pastor, nag-altar call siya. Sabi niya, sino sa inyo ang gustong tumanggap sa Panginoon? Lumapit sa unahan, lumapit kayo sa harap. So nung sabi ko, nahihiya ako, ayoko Lord, kasi gusto ko itang tanggapin. Alam ko, it's time na isurrender ko na yung buhay ko sa iyo, tanggapin kita bilang Lord and Savior. Pero naka-short ako eh. Sila nakaganda ng damit nila, so nakakahiya. Isa rin kasi sa aking personality, mahihiyain ako eh. So, pero yung pastor hindi tumitigil sa pag-invite. Medyo
parang ang tagal niya na nag-i-invite na sino sa inyo ang gustong tumanggap sa Panginoon? Tapos wala pang tumayo. Walang tumatayo. Tapos paliwanag na naman siya. Ganito, nagpaliwanag siya ng salvation, nag-encourage siya ng repentance. Tapos sabi ko kay Lord, Lord, kung talaga ako yung, kung talagang tinatawag mo na ako, kapag may tumayong isa, susunod ako. Ah, Okay. nung sinabi ko kay Lord John, habang yung pastor hirap na sa invite ng altar call. Ang tagal niya na nag-invite, walang tumatayo. So, Parang ikaw ako talaga talaga yung talaga pastor. na target eh. So, sabi nung nakita ko, nung sinabi ko kay Lord na pag may tumayong isa, tatayo ako, Lord. Susurrender ko na. Pupunta ako sa altar, tatanggapin kita bilang Lord and Savior. So, sa madaling salita, may nakita akong tumayo, pumunta sa harap. So yun na, nung tumayo na ako, the Holy Spirit is upon me, umiiyak na ako, humingi na ako ng tawad kay Lord. Tapos doon na nung nagre-repent na, nililid na ako sa pagsisisi ng kasalanan, pagtanggap sa Panginoon, nakita ko si Lord in my mind, na vision ko siya na nakapako sa krus. Ang sabi niya, yung mga kasalanan mo, yung pagsusugal, yung lahat, maliit o malaking kasalanan, yan ang dahilan kung bakit ako nakapako sa krus. So, lalo akong umiyak na sabi ko, Lord, I surrender my life, gamitin mo ako, patawarin mo ako. So, natumba ako no, nung pinag-pray ako. Tapos, pagkabangon ko, nagulat ako, wala akong kasama, ako lang mag-isa. Sino kaya yung isang yun, ano? Oo, sabi ko nung nire-recall ko yon, sabi ko sino kaya yung tumayo na yon na lumapit sa harap na Hmm. nag-guide sa akin. Hindi ko alam kung angel yung may angel na tumayo, may isang tao na parang lumapit lang sa harap or what. Pero nagulat ako lang dun sa harap. Pero to make the long story short, that day, January 12, 1986, ay naging daan para mabago yung buhay ko. No? Ang dream ko noon or sabihin ko ang aking pangarap maging teacher or engineer kasi yun ang sinasabi nila na bagay sa academics ko. Pero nung time na yon, ayan, nag-start ako mag-desire na mag-lead ng Bible study. So after a year, I got trained to lead a Bible study. So nag-lead ako ng mga estudyante, no? Fourth year na ako noon. 16 years old ako, nag-lead ako ng Bible study. At yun nga, sabi mo nga, another year, 17, nag-full-time na ako sa church planter. Pero merong yun bakit ako nag-full-time eh? Bakit nga po ba, pastor? Ayan, sige, kwento ko na kung bakit ako Ano po? nag-full-time. Kasi, Ay, pastor, saglit lang po sige. bago po natin makalimutan. Narinig ko po kanina sabi niyo po, ah, yun ang bagay sa iyong academics, yung pagiging teacher at engineer, no po? Para makita po nila, no po? Bakit po ba? Ano po bang meron dun sa academics nyo na bakit nakikita nila na kayo pwedeng maging teacher o engineer? Saan po ba kayo Kasi magaling, sabi pastor? kasi ng mga classmates ko, magaling daw sa mathematics. Mm. So may mga times kasi na siguro may mga techniques na natutunan ako na paano ko nasusolve yung mga problems. Tapos may mga classmates ako minsan na nagpapaturo, ganon. Although nagpapaturo rin ako minsan sa iba, pero yun yung parang aspeto. No? Pero yun nga, ang isang, dahil nga ang topic natin, when man works, when man prays, God works. So yung aking conversion, yung aking turning point ng buhay ko, it's a product of prayer ng mga sisters ko, of course, ng Wow. father, mother ko, na Salamat sa Diyos. makakilala kaming pamilya. At hindi ko na natakasan ng Panginoon dahil yun na yung pagkilos, yung working ng God na tinatawag niya na talaga ako. It is a product of prayer. Mm. Amen. 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 Paano niyo po para matulungan po yung ating mga kabataan, pastor? Paano niyo Yeah. po naumpisahan na maramdaman o maunawaan na tinatawag ako ng Panginoon? Ayan. Ayan, opo. So, from my conversion, I remember pagka nakakapanood ako ng mga kasi sa TV may mga
crusade, may mga napapanood ko minsan si Brother Eddie Villanueva noon yung sa kanyang programa bata pa ako, no? Tapos may mga uso nung araw yung mga crusade sa plaza. Mm. So pag Opo. kami nagpi-preach ng mga pastors, nararamdaman ko yung word of God tumitimo sa puso ko. So naitatanim yung word of Yeah, God sa yung akin. word. Oo, pero hindi pa totally nagsusurrender ako, no. Pero alam ko yung salita ng Diyos, kinakausap ako. So until nga nung January 12, doon ko na talagang completely sinurrender yung sarili ko. At dahil doon, alam ko na yun ay working ng Diyos unti-unti. Dahil sa may nananalangin sa akin. Yeah. No? Sabi nga napaka-effective, 'di ba, sa James chapter 5. Yes, Napaka-effective 5:16. ng panalangin, no, ng a righteous person. Mm. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen. So, Pastor, were there a time, no, nung time na yan, no? Siyempre bilang kabataan, no? Isipin niyo 17 years old, no po. We want to know, no po, were there any time or instance na nagkaroon kayo ng struggle sa faith, no? Nabanggit niyo kanina parang naging palasugal kayo. Aside from being a gambler, meron pa ba kayong ibang naging mga struggle in terms of faith? Siguro yung time na nung ako ay nag-graduate ng high school, no? Pagka-graduate ko ng high school. So I am actually nagvo-volunteer na ako sa church noon. Yun nga, nagli-lead na rin ako ng Bible study sa mga estudyante. Opo. Pero sabi kasi ng tatay namin, hanggang high school ko lang kayo mapapag-aral, no? Pag gusto niyo mag-college, gawa kayo ng paraan, kayo na bahala. So, naging honest naman yung tatay ko. So, ang ginawa ko nung dahil Ilan po nga kayong magkakapatid, Pastor? walo kami Ay, magkakapatid. Apat na kakaunti pala. lalaki, apat na babae kami. So apat-apat. Ang tawag doon ay church family planning. Actually dalawa, family planning tsaka family planting, no? Kasi Ayun, plana, Finlando. family planning, planado apat-apat, no? Apat-apat, family Tapos planning, ano? family planting dahil marami kami, walo kami. Oo. Pero may mga ano pa, actually na miscarriage pa yung nakunan pa yung So, nanay ko. nakunan pa. Oo, nakunan pa yon. So, ganun ka-fruitful yung aming parents, no? So, salamat naman at kasama tayo doon sa bunga ng aking nanay at tatay. Amen, amen. So, ngayon, nung time na nag-graduate ako ng high school, nag-apply ako ng scholarship. So, maganda naman yung aking application. Pero may isa na lang pipirma, yung last na pipirma. So, Mm. happened for some reasons, hindi siya nakapirma. Oh, Oo, hindi nakapirma. So sabi nung registrar, pwede sa next sem ka na lang. mm. Next sem ka na lang tuloy ng scholarship. Yeah, opo, opo. Sigurado sa next ka na makakaaral. So nagtampo ko kay Lord kasi sabi ko, Lord, yung mga classmates ko, Mm. sila sa kolehiyo na, nag-aaral ko saan-saan, iba nasa Manila, Opo. nasa ibang mga universities, tapos siyempre, yung heart mong mag-aral, nasanay ka na nasa honor ka, tapos gusto mong Mm. ituloy yung pag-aaral. Kaya lang, parang na-prostrate ako. Nagtampo kay Lord, for that time, di ako matin ng church. Parang, nag, talagang, to make the long story short, sumama yung ano ko. Loob niyo. Yung Mm. desire ko makapag-aral, hindi natuloy. So, tapos, yung time, for that Good. time, nagkasakit ako. Mm. Nagkasakit ako, ang tawag ng doktor ay skin herpes. Mm. Pero sa term ng mga mamaso daw 'yun eh. Yeah, mga tawag ng matatandang tao diyan, mamaso. Yan yung may Matanda. tubig-tubig, ano? Pero left side lang actually. Yung left Oh, side sa harap tsaka sa likod ko, may parang nabuhusan ng mainit na langis. tubig. Oo, May o tubig. paltos, meron siyang
dito sa harap tsaka sa likod. So hindi ako makatulog, dito lang ako sa side ng kabila. Tapos ang hapdi, Yes. tatlong araw akong di nakatulog dahil sa sobrang sakit. Mhm. Pero yung 3 araw na yon, ikatatlong araw, may bumisita sa aming church worker. Tapos pina-follow up yung family namin, tapos hinahanap ako. Ayaw ko pa nga lumabas eh. Ah, pero nung nakausap ako, pinuntahan ako sa kwarto, kinausap ako ng isang worker. Sabi niya, baka naman kaya ka may sakit na ganyan. Tanungin mo si Lord, baka may pinagagawa sa iyo si Lord. Pero nung sinasabi niya pa lang yon, alam ko na tinatawag ako ni Lord sa full-time ministry. Wow. And this Oo. is, ilang taon kayo nito, Pastor? Um, 17. Okay, sige po, tuloy niyo po, Pastor. So ngayon, sabi ko sa dahil hindi nga ako ano nung first sem ng school. Mm. So Opo, sa school. sabi ko, sige Lord, kung talagang may calling ako, tinatawag mo ako sa ministry, magpo-full time. Kasi that time in church, may mga expansion. From GMA Cavite, merong sa Indang, sa Dasmariñas, sa Bacoor. So may mga grupo na doon ng mga Bible studies kailangang i-gather for a church planting. Opo. So kung sabi ko kay Lord, nagpray ako, kung talagang tinatawag mo ako, pagalingin mo lang to. Makatulog ako ngayong gabi ng mahimbing, walang sakit, hindi makirot. At Mm. pag galing mo ako, ibibigay ko yung buhay ko sa'yo. Alam mo, Pastor Walter, nung tinabi ko, yung gabi na yon, ang himbing ng tulog ko. Alam ko Yung, na, parang alam ko na mangyayari. oo, talagang ang sarap ng tulog ko. Kinabukasan, pagising ko, wala na yung tubig. Tuyo na. Opo. Tuyo na yung Yan, yung sugat mapasok. Mm. at saka sa likod. Wow. So sabi ko, talagang ito na yon. And, So and, bumalik ako sa church, pumunta ako sa church, tapos nag-volunteer na ulit ako. So yun na, hanggang sa nakita ko nakatira na ako sa church. wow. No. Ganyan yung pagsunod eh, no? Sabi nga Uh, sa Proverbs, di po ba, Pastor? Sa Proverbs yeah. 19, verse 21, di ba? Many Mm. plans are in the man's heart, but the counsel or the purpose of the Lord shall prevail. Prevail. Yeah. So Hallelujah. yun yung Amen. So and I think yung pagpo-full time na yon ay Opo. product din ng prayer. Kasi yung aking sister, Mhm. nag-full time din siya sa church eh. Sabi niya sa akin, ni-reveal niya later na nagpe-pray siya na magkaroon siya ng kapatid na pastor. Oh, Talagang pinagpe-pray niya kay Lord na magkaroon siya ng kapatid na pastor. So, glory to God. kaya it's a product of prayer. Kasi sabi nga natin, when man works, man works. When man prays, God works. So si Lord na yung nag-work para Amen. talagang may surrender ko yung buhay ko. At by God's grace, since 1988, September 1988 hanggang ngayon, I am serving the Lord. Amen. Praise God, no? So mga ilang taon na yung Pastor? 36 years. 38 years Wow. na akong Christian and No. 36 years na ako sa ministry. Amen, 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 amen. So sa mga nakakapakinig, ano po, kung sakali po, Pastor, na may mga, yan, may mga kabataan nakakapakinig at mga magulang, ano pong maikling maa-advise niyo po sa kanila pagdating po sa ganyan, sa pananampalataya? Of course, dahil nga in my heart talaga, ang tema talaga din ng buhay ko is panalangin. Hmm. Huwag tayong mawalan ng pag-asa na ipanalangin yung mga mahal natin sa buhay, mga kabataan na minsan akala natin walang purpose, walang direksyon yung Opo. buhay. Mhm. Wag po tayong mawalan ng pag-asa. Of course, let's pray, no? Sabi nga ng Bible, ask and you will receive. Mhm. Uh, Amen. Although may right timing din ng Panginoon, no? So Amen. tapos nung time na yon, nung nag full time na ako, nasanay tayo sa mga overnight prayer, na-train Opo. tayo at an early age, teenager, naging prayer minister tayo, nag-lead tayo ng mga prayer meetings, Opo. tapos sa mga prayer and fasting. So talagang yung prayer ay naging part na ng buhay. Ah, Actually, pati yung aking nagka-wife ako, nagka-anak ako, talagang it's siguro mamaya later i-share natin how the Lord works sa mm. panalangin. Amen. Ah, Praise God. So,
Ngayong panahon na 'to, 17 years old, ano yung mga experiences niyo pagdating sa gawain? Were you able to, you know, sa ganyang edad 'no, naranasan niyo po ba na kayo ay, ano bang tawag sa gano'n sa Tagalog, inaaba? Oh, ikaw 17 years old ka pa lang, Oo, ano magagawa mo sa gawain, 'di ba? Parang gano'n. mm. Ano yung Minsan eh, challenges mga pastor? nag-house to house kami noon eh. Sabihin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Bakit mo ako tuturuan eh, bata-bata mo, di ba? So Yeah, pero yeah. by God's grace naman, marami din mga pamilya, especially sa Bacoor, yung aking first assignment. Wow. Nagugulat din ako kasi kahit na pamilya sila, may magulang, matatanda na yung magulang, mga anak, eh nakikinig naman sila sa akin. I remember meron din akong na Bible study na attorney from Ateneo, Atenista. Hmm, Ah, yung anointing and grace ni Lord at the age of, I think that time I was 19 or 20. Meron opo, akong Bible study na Atenista na lawyer na talagang nakikinig siya. Sabi niya, alam mo, binabasa ko yung Bible eh. opo. Habang nag-aaral ako ng law. Pero pag pinapaliwanag mo sa akin yung Bible ay parang mas naiintindihan ko kaysa sa nagbabasa lang ako. Hmm, So, may mga challenges na mga hindi iba, sasabihin sa'yo, bata ka pa, ganyan. Pero may namang iba namang nakikinig din. At sabi nga nung first family na pinuntahan ko doon sa Molino, alam ko, taga Bacoor ka din, no? Nung opo, sa opo, Molino, Bacoor, opo. later niya na lang sinabi sa akin na nung una niya ako nakita, nagtanong siya kay Lord. Sabi niya, Lord, ito ba pinadala mo dito sa amin sa mukhang magjojolen lang ito. Mukhang maglalaro lang ito ng jolen eh kasi dahil nga kabataan no, 17. So Opo. para siyang sa umpisa daw nagdududa siya na bakit ito pinadala sa amin? Eh, Hmm, teenager. opo. Pero alam nyo, kahit ako, hindi ko mapaliwanag na paano nangyari no, na nag-gather natin yung mga tao, nakapag-lead tayo ng kasi ang instruction sa amin, 7 Bible studies na may tig 7 members. Pag naipagsama mo yun, 49 na yun, plus ikaw. Hmm, So opo, 50 na kayo. opo. Although may kasama rin ako noon, dalawa kami. So ang nangyari is hindi pag binabalikan ko hindi sa sarili ko talagang it's the Holy Spirit, yung empowerment, yung nung Amen. I was baptized in the Holy Spirit January 25, 1986. Amen. Hmm, Tapos meron kaming nung araw sa church namin kasi yung aming founder galing sa Catholic Charismatic na si Ronald Remy. Meron siyang LSS no, Life in the Spirit Seminar. Pero opo. later naging siya, hindi naging talagang full gospel siya at naging Christian na talaga. So, pero yung every Saturday naming Life in the Spirit seminar, kahit kabataan ka dahil filled ka ng Holy Spirit at talagang nakikita mo the Holy Spirit is working. Ang daming pagkilos ng Holy Spirit at yung struggle ko ng pagiging kabataan na overpower siya ng Overcome. power Yeah, ng Holy Spirit. Kaya talagang it's praise not God. me, it's the Holy Spirit na Hmm, nag-work. Kaya nga, so of course may mga fasting kami noon, prayer and fasting. Kaya nga when work, you work. But when you pray, pray. God works. Kaya Hmm, mga amen. struggles ko ng kabataan na overcome siya, na overpower siya ng pagkilos ng Holy Spirit. Amen. Praise God. Sabi nga po, grabe naalala ko, First Timothy, naalala niyo po yun sa First Timothy 4:12, di po ba? Don't Mm. let them or don't let anyone, dahil bata po kayo, no, look down on you. Mga kabataan, pasok tayo. Yeah. Ah, alam niyo po, totoo yun, ano, yung bata ka, tapos parang gustong-gusto mo maglingkod, ni hindi mo nakikita na ikay kabataan, pero dahil nga yung empowerment ng Holy Spirit nasa iyo, you can do great and mighty things. Ano po? Yeah, Oo. amen. Batiin lang po natin na Pastor Edgar, nandito po nanonood po si Pastor Dong. Hi, Pastor Dom. Sa Isabela po sila ngayon. Opo, ano po. Na-miss ko si Pastor Dong nung I visited the church. Opo, opo. Pero na-meet Ito ko sa na siya. Na-meet ko na siya before sa
kaila Doc, kaila attorney just BF Homes, kay attorney Ay, Paking, kay Attorney Paking. Shikaina Glory, Ah, Villanueva, si attorney Joe, Villanueva. Okay. Joe Villanueva. Amen, amen. Doon ko siya Basahin ko unang, lang po. Sabi ni yeah. Pastor Dong, Glory to God. Salamat po sa pagpapaunlak nyo sa daily life sharing. Nawa, maraming buhay ang masisinop sa grasya ng Amen. Diyos through your life. Amen. Praise the Lord. Amen, Amen. Pastor. Palain po kayo ni Lord, Pastor Edgar. Po. Yeah. Welcome din po kay Brother Manuel, Pastor Dong, no? Ano pa po? Yan, amen. Sila Josephine Gang po. Ah, maganda. Salamat po, Pastor Dong. Ingatan po kayo ng Panginoon dyan. Kay Pastor May, see you on Thursday. No po. Kami po ay lalarga ng mga 1 o'clock or 2 o'clock ng umaga papunta dyan sa Isabela. Kita-kita po tayo dyan. Amen. Praise God. Alam niyo, itong ating mga tatay at nanay sa pananampalataya na parang hindi napapagod, Pastor. Amen. Ha? Yun. Parang hindi sila napapagod. Kaya kami pong mga anak ay talagang natitrain din po sa kanila. Amen. Bunga talaga ng bunga po ng panalangin talaga. Tama po kayo, Pastor. Ito po. No? Kung ikaw ay, sabi nga, kung kayo po ay kung kayo kakatok, kayo pagbubuksan. Kung kayo maghahanap, kayo makakasumbong. Ano po? Yung pong time na yan, Pastor, ito. Yung mga nagtatanong ng mga kaabangers, eto na, tatanungin ko na po si Pastor Edgar. Pastor Edgar, kailan naman po ibinigay ng Panginoon o paano niyo po nakilala, nabanggit niyo na po kanina tutuloy ko na lang po ngayon. Paano niyo po nakilala ang inyong pong ika nga ay gift of God sa inyong buhay, ang inyong asawa? Sige po, kwentuhan niyo po kami. Actually, medyo perfectionist ako nung una. Ang prayer ko no kasi nga ako no, from teenager talaga nag full time na ako sa church. So sabi ko, Lord, kung sino yung mapagiging girlfriend ko, nawa siya na yung makakapartner ko. Pero alam nyo, minsan yung ating sariling gawa ay minsan hindi yun ng may ibang plano ang Panginoon. No? Kasi nagka-girlfriend ako, isa, dalawa, no? 26 years old ako nung nagka-girlfriend. Actually, wala akong kasi nung araw, lalo nag-full time ako sa church, no? Ang church naman, Opo. wala namang pinangako sa amin na bibigyan ka ng love gift or any, Opo. wala eh. For 3 years, wala akong natatanggap sa church, puro allowance lang or sabihin natin, mga pamasa-pamasahe. Of course, okay lang sa akin kasi binata naman ako, tsaka teenager ako. Basta masaya ako nagsiserve kayo, wala naman akong inaasahan. Anyway, sabi ko mukhang hindi ako mag-aasawa kasi hindi makakabuhay yung aking wala akong love gift, no? Mm. Pero by God's grace, after 3 years yun, na-promote ako, nabigyan ako ng regular na love gift, tapos Opo. ang ginagawa ko noon, nagpe-pray ako kay Lord na kumbaga nagpa-plant ako doon sa love gift na gustong dinidesire ko para lang talaga makatulong din ako sa family or ano, no? So make them long short, na-promote ako, nagkaroon ako ng maayos na love gift. Sabi ko pwede na ako mag-asawa. Sabi ko meron na pwede na naka pero sabi ko yun nga, to make ganito, yung tinatanong niyo na paano ko na-meet yung aking Opo. wife. May dalawa ako na naging girlfriend ako, hindi na mahabang kwento pero hindi ko na ikukuwento, no? Ay kukuwento ko na after ng dalawang relationship. Sabi ko, Lord, parang ako yung nagtrabaho, no? When man works, man works. Para nakita ko doon, ginamit ko yung effort ko. Kasi gusto ko na rin, 26 years old gusto ko na rin magkaroon ng kapartner sa ministry. Although nagpe-pray ako, pero parang sabi ko, ba't hindi nag-work, Lord, yung dalawa? Pinarealize sa akin ni Lord na ako yung kumilos, ako yung nag-effort talaga, na gusto ko na magkaasawa, ganon. So, sinurrender ko sa kanya. Sabi ko, Lord, sige, yung dalawang naging girlfriend di nagtuloy, ikaw na po ang bahala. So, isang prayer and fasting namin yon kasi meron kaming parang general prayer and fasting yung mga churches sa Metro Manila.
Opo. nag-gather kami diyan sa Arcegas Building sa may Aurora Boulevard. Yung mga churches na kami sa Quezon City, kasi nasa ako sa Quezon City that time, yung mga taga Marikina yung napangasawa ko. So, lahat ng mga churches namin in Metro Manila, siguro mga around, kung nagkakamali, mga 30 churches, yung mga workers pumupunta doon sa Arcegas Building. So, isang grupo sila umaakyat doon sa hagdanan papunta sa, kasi dating theater kasi yun eh. Opo. Doon sa second floor, doon entrance papunta doon sa pinaka theater. Nakita ko yung grupo, umaakyat sila. Tapos yung grupo na yun, taga Marikina, may isang babae doon na parang siya yung nag-stand out doon sa grupo, Opo. na siya lang yung Wow. maliwanag, yung mga kasama niya blurred. Alam mo yung picture na alam mo yung picture na pero Yeah, that yeah. time kasi nung Parang, sinurrender ko kay parang Lord, portrait, pastor, portrait. parang portrait, no, yung Di ba? siya yung nasa gitna, tapos Lahat blurred na. marami siyang kasama mga kapatiran umaakyat. Hmm. Tapos siya lang yung naka-emboss, kumbaga parang naka-emboss siya. Siya yung Tapos yung kitang-kita. mga kasama niya blurred. Sabi ko, Lord, kung ito na yung answered prayer, kasi sinurrender ko na nga sa kanya, no? Opo. Ginamit ko yung effort ko, pero sabi nga, when man works, man works. Opo. When you pray, so nag-pray na ako kay Lord, sige, ikaw na bahala, Lord. So, to make the long story short, tinanong ko, sabi ko, taga sino ba ang pastor noon? Yung pastor pala nung kaibigan ko. So, Okay. so Oo. sabi niya, kung gusto mo mag-preach ka sa amin sa Marikina, so siya naman nagsabi, no? Pero anyway, to make the long story short, yung prayer ko, nabigyan na ako ng partner yon, na-meet ko na siya at Wow. Praise God. Amen. I think after 2 years, yan, nagpakasal na kami. Yan. Yan. So, Ano pong pangalan ng inyo pong aking wife ay God's gift? Asmin, no, with an H, hindi J, Oh, Asmin, as in Hasmin. amen. So Praise si God. Sis, andiyan siya. Ayun ko kung nandiyan siya ngayon, no? Pero Ang ah, nandito po ay ano po, kaano-ano niyo po to, Estrella, Aceya. ate ko yan. Ate ko yan sa Ah, Cavite, nasa Cavite, Estrella. amen. Ito po ba yung nanghihikayat sa inyo na Yan, pumasok yan yung sa usher. Yan yung usher doon na praise God? nagpa-upo sa akin doon sa church. Ah, pinagpalang ate ito, no? Amen. Welcome po, Ate Estrella Aceyo Miroy. Ano po, pinagpala po kayo. No labor in vain talaga. Amen. Ah, Pastor, batiin ko lang po ito iba nating mga kapatiran dito. Ano po? Ito, nandito po, 714 prayer link. Ano po, welcome po. No? 714 prayer link. Ito Yan, po ang yan yung inyo pong yan ang link. ating ministry sa every 7:14 PM gabi-gabi. Meron Amen. tayong Praise God. prayer link to pray for the healing of the nation, healing of the people. Amen. Alam niyo talagang ano, no, iisa yung ano po. Tayo din po dito sa church, sa The Hub of Christ, meron po tayong tinatawag na 24/7 intercession. 2 hours, Yan. 2 hours ang shifting po nun. Nag-umpisa noong May hanggang ngayon, dire-diretso po, 24 hours po yan. Chain Ah, prayer. Opo, dire-diretso po yung prayer. May word, may prayer, may praise and worship, ano po. Diretso po yan, walang putol mga kapatid. Ano po, Yeah, praise the ako Lord. po bilang ano ay Monday to Friday ako ng 4 to 6. Yun po ang aking Praise schedule, the Lord. 4 to 6. So, Sama mo kami sa prayer, ha? opo, oo, pati yung iba pong mga kaibigan natin, maganda kung maka-fellowship niyo dyan, yung mga kapatiran natin dyan. Para Amen. palakas po tayo dyan. Po. Amen. Amen. Sino pa po? Si Ate Sally Razo. No? Magandang tanghali po sa inyo. John Jerry de la Cruz. No? Blessed afternoon po sa inyo. Kung first time po kayo, ay welcome po. Welcome, Brother John Jerry de la Cruz. Okay po. Sino pa po ba ang nandito? Ayan, sila Ian de la Cruz, Faraon. Ano po? Blessed afternoon. Ano po? Amen. Welcome po sa inyo, Ian Taga de la Malabon Cruz. yan, taga Malabon. Amen. So, ano nyo po ito, mga kapatid din po. Yeah, Sis yeah. Joanna Marie Kilikon. Ayan. Amen. Amen. Sino pa po?
Joanna. Ayan, si Pastor, I believe, Pastora po ito Anacleta Pero Torres. Ano po, magandang hapon po sa inyo. Amen. And then Estelita Labor, magandang tanghali po ate. Ano po, see you on Sunday po. Siyempre, ating Pastora Lay Villarama, ano po, ng Associate Pastor po rin siya, katulad po sa The Hub of Christ. Ano mo? Pero sila po'y taga Bacoor na rin ngayon. Diyan po sila nakatira sa Bacoor. Amen. So, tuloy po tayo. Nanette De Ramos, Ulanday. Ano po, baka kilala niyo po itong mga ito. Ayan, taga ano yan. Eh, Pagsanhan, Laguna. taga Pagsangan. Yan. Ako po'y taga Santa Cruz, Laguna, Pastor. Malapit Oh, lang po sa amin. lapit lang. Katabi Opo. lang, katabi. Magkatabi lang. And syempre, from Angandanan, ating pong pastora doon, Pastora Micaela Luna from Angandanan, The Hub of Christ, Angandanan. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Po, kahit alam namin na kayo busy diyan sa atin pong sa kay ating Pastor King, po, so wake ni Pastor King. Po. Ayan. Okay, may sikam from Santa Mesa, ang mga B group natin, po. Sa amin po, Pastor, ang tawag po ng life group ay B group. From Santa Mesa po ito. Po. Minsan nga po, nagtatanong na kami kung kailangan na ba i-convert. Kasi may mga B group tayo, maabot na ng 30. Sa Kalamba po, 30 na. So, nako, napaka ang Panginoon. Ito, nandito po ang inyong minamahal, iniirog na bigay sa inyo ng Panginoon. Ate Hasmin Miroy, welcome po sa ating daily life sharing. Ano po? Praise God po. Salamat po sa buhay niyo mag-asawa. Amen? Amen. Welcome po kayo, welcome. Ano po? Ayan. Sabi ni Ate Estrella Aseo Miroy, thank you po, Pastor Dong. God bless you tremendously. Amen po. Opo. Talaga pong kapatid, grabe ang ginagawa po ng Panginoon sa buhay ng ating pastor. Ano po. Sa ngayon, ma-excite po tayo dahil binubuo na po yung kanilang biography. 3 libro po ito. Ano po. Opo. Soon po, i-ano natin, i-flag po natin itong mga to. Ano po. Inaayos na po yung kanilang biography from begging to serving. Galing, di ba? From, isa, Miracle of Love. Kung paano ang, storya ng love life nila ni Pastora naman, Pastora May. Amen. At ito nga po mga gawain na po na ito. Amen. Rizel, Karag, Ilagan. Wow, ganda naman po ng kwento ng buhay niyo po. Sa ating guest speaker po. Uy, po. Glory to God. Bless, di po ba? Kaya po kung tayo nabe-bless, mga kapatid, i-share, itag po natin ang istorya na ito. Amen? Itag po natin sa ating mga kilala. Amen? So, Sony, Escala Gloria, Shalom, Pastor Dong, and Ty Edwin. Praise the Lord. Ano po? Ano siya, Pastor? He is a pastor sa GMA Cavite. Spiritual son natin yan. Si Sunny po. Pastor Sunny Gloria. Opo, okay. Amen. Ng Jesus Christ Living Sanctuary Mission Church. Amen, amen. Ano po? Praise God. And Nenet De Ramos, Ulanday. Yan. Yeah. Thank you po, Pastor Dong. God bless you po. Amen. No? Kung meron pa po kayo, mga pastor, na mga pastors na pwede po nating ma-interview, kilala niyo po sila na talaga namang, yung ating buhay ay binago ng Panginoon. Welcome po. Welcome po natin na ma-interview po dito sa ating daily life sharing. Ano po? Amen. So ayan, tuloy na tayo, Pastor. Ano po ang naging karagdagan sa inyong buhay nung kayo po ibinigay na sa inyo ang gift of God sa inyong buhay, si Ate Hasmin? Yeah, paano na po tumakbo ang inyong ministry after that? Ang daming pwedeng i-share, no? Of course, kulang yung oras natin. Tama po. Pero siguro i-highlight ko lang yung ilang mga, dahil ang tema natin is when man works. When man pray, God works. So, yung pagkilos ng Diyos sa panalangin. Kasi I remember nung kami ay mag-girlfriend, boyfriend ni aking wife, hindi naman yan perfect, no? May dumaan din kami sa testing. Talagang kung yung term na ano bang tawag doon? Call off ba 'yon?
Oo, Ah, yung parang na ano kayo, ano, oo, nagkawalaan, nagkalamigan, gano'n. nag-ano muna kami kasi parang sabi ko parang teka lang kasi medyo strong ang personality ng wife ko, no. Ah, Mhm. ako naman ay siyempre pastor, hindi ako papatalo. Pastor ako Oo. eh. Opo, opo. Pero sabi namin sige mag-pray lang muna tayo. Ah, ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon? Of course pinag-pray kita, nag-pray kaming dalawa na Opo. parang nung sinagot niya ako, alam namin na kami ang pinagtagpo ng Panginoon. Pero nung nasa period kami ng prayer ng panahon na yon na parang medyo nagkakaroon kami ng personality differences nang nag-a-adjust kami. Mhm. Ah, isang message ni Lord ang nagpatibay sa aming yung word sa Ah, Malakay, God hates divorce. Ayaw ng Diyos ang paghihiwalay. hmm. So, Kasal na po kayo niyan o ano hindi po? pa, hindi pa kami kasal. Mag-boyfriend girlfriend kami. Mag-boyfriend Opo, girlfriend kami. opo, opo. Actually, doon sa mag-boyfriend girlfriend kami, nakabuo pa nga ako ng doon sa aking, alam mo yung araw na uso pa yung card. Yeah, yeah, yeah. Ah, Oo. Valentine's, pagka Yes, Christmas yes. occasion, Oo. no, magsusulat ka pa ng card eh. Wala ngayon, parang wala nang greeting cards eh, no? Puro ano na po ngayon, pastor, soft So, copy, send oo. na lang. Puro Oo. electronic ano na ngayon eh. Opo, opo. So, nakabuo pa ako nun. Actually, nandiyan pa, naka-preserve pa yung card na yun eh. Yung acronym ng pangalan niya, Hasmin. Wow. Oo, lahat yun. May parang poem. Ooh. H, isang stanza A, isang stanza S, Oh, isang stanza. grabe. Hanggang buong Hindi kayo Hasmin. in love, pastor? Hindi kayo in Ha? love kay Ate Hasmin? Hindi. Hindi kayo in love sa kanya? Oo, yun ang nagagawa ng lab, 'di ba? Inspired ka, nakakagawa ka ng Praise tula. God. Nagiging Opo. makata ka, 'di ba? So Amen. no doubt naman na talagang siya yung binigay ng Panginoon. Kaya siyempre dadaan din sa pagsubok yung aming boyfriend girlfriend relationship. Stage, opo. So pero pa nga ilang, I think mga 2-3 months nagpray kami. Nung binigay sa amin ni Lord yung word na God hates divorce. Opo. Sa akin personally, ang message noon is talagang wala nang iwanan. Wow. Ah, Amen. kami na talaga. So, Opo. sabi ko, sige, planuhin natin. So, nagplano na kami magpakasal. Nag ano ulit kami. Tapos, nagplano kami magpakasal. So, Amen. May 19, 2001, ayan, kami ay nagpakasal. Ayan. Amen. Tapos nung sabi ko, Lord, ang prayer ko, kung bibigyan mo ako ng anak, panganay lalaki. Pero kung hindi, kung babae, okay lang. Pero ang request ko, lalaki. Hmm. So God answered naman, no, lalaki yung panganay ko. Wow. Tapos Hallelujah. siyempre kailangan may ka-partner na babae. So nagpray ulit ako na Lord, babae. Pero kung hindi naman, kung lalaki, okay din. Amen. Pero binigay ni Lord babae. Ayan. So dalawa lang. May dalawa kaming anak. Ngayon ay 22 years old yung aking panganay at 20 years old yung aking bunso. And Amen. they are a product also of prayer. Yeah, Kaya kaya nga eh, no? sabi Grabe nga yung natin, Panginoon, no? when Praise man God. when man prays, God works. Amen. Praise God. So ngayon, mga kapatid, no po, Pastor, given, ano po, na kayo po ay, kumbaga, ay talagang ganyan ang May, may, ginagawa ng may nakalimutan ako. Sige po, sige po. Palang highlight nung nagpaplano na kami magpakasal. Opo. Siyempre pastor ako, no, hindi naman wala, yung aking finances ay hindi ganoon ano. Yeah, opo. So siya ay medtech siya eh. Nagtatrabaho siya sa Philippine Heart Center. Yan yung una niyang work. So ang ginawa namin, sabi namin mag-pray tayo, mag-fasting tayo para yung guidance ni Lord sa pagpapakasal natin, si Lord talaga ang mag-work. So every Saturday, meron kaming fasting ng that time, girlfriend ko pa siya, no? So
ang nangyari is habang nagpa-fasting kami every Saturday, nakita namin yung provision ng Panginoon na uh, I remember building fund ang church. I think meron ako nung naipon. Ang alam ko na naipon ako ng mga 12,000 pesos eh. Tapos pero minsan nakukuhanan ko 'yon para sa mga needs, sa mga ibang pangangailangan. So nung merong church building fund ang aming church, sabi nung pastor na nag-exhort sa amin, mag-pray kayo kay Lord kasi whatever you will sow, kung ano itatanim niyo dito sa building fund, si Lord ang bahala sa needs niyo. That time, siyempre magpapakasal na kami, marami kaming mga needs. Sabi ko, Lord, sige, isusunod ako sa iyo. Will work in faith na kung ano yung pinapabigay mo sa akin ay ibibigay ko. So, nagpray ako kay Lord at sabi sa akin, Lord, ibigay mo 7. Sabi ko, Lord, magkano? 700. Hindi, magbigay ka 7,000. So, at that time, dala-dala ko yung brown envelope na yun. Naalala ko pa yung brown envelope. Doon ko nilalagay yung sinisave ko. So, pagpunta ko doon sa CR, kinuha ko yung envelope ko, kukuha ko ng 7,000. Pagtingin ko, 7,000 na lang pala yung pera ko. So, eksakto 7,000. Sabi ko, Lord, wala akong, of course, di naman kakasya yung 7,000 sa sa panggasto sa kasal. Yun yung parang naipon ko. Sabi ko, sige Lord, ipaplan ko to sa building fund ng church. Ikaw na bahala, wala akong pera. So, susundin lang kita. Kung ang sinabi mo ay 7, itong 7,000, kala ko nga may mga 10,000 pa o 9,000, may matitira pa akong 2,000 dun sa brown envelope. Pero nung nakita ko 7 talaga eh. So binigay ko lahat 'yun sa building fund at sabi ko, Lord, bahala ka na sa panggasto sa kasal. Alam nyo, nung pinlan ko po 'yun sa Panginoon, sumunod lang naman ako kung ano sinasabi ni Lord sa akin nung nagpray ako na magkano ibibigay ko dun sa building fund. Alam nyo, after wala pang isang week, pinatawag kami nung tita nung aking wife. Kasi nalaman nila na nagpaplano na kami magpakasal at alam nga nila pastor yung pangasawa nung pamangkin nila. Naalala daw nila bigla na nung bata pa yung wife ko, na nasabi daw nila kapag ikakasal si Jasmine, sila sasagot ng reception. Wow. Grabe. Bigla nilang naalala, no? So, pumunta kami doon, pinapunta kami sa bahay nila, bumisita kaming dalawa. Tapos kinuwento nga nila na sabi nila na bigla naming naalala nung bata pa to si Jasmine, pag ikakasal ito, kami sasagot ng reception. So, pinapili kami doon sa reception na kasi may kilala sila doon kami sa Aguinaldo. Kasi siya officer siya doon. So, to make the long story short, pinapili kami sa menu. Ang sa amin almost mahigit pa 100,000 pesos na reception. Anyway, ang pinaka God be glorified, no? Ang Panginoon ay nag-provide, no? Tapos yung mga dati kong Bible study sa Saudi Arabia, yung Bible study niya, pastor, sasagutin na namin yung ganito. Tapos may nagsagot nung sa damit, yung worth I think 20 plus thousand na damit ng bride, ng nanay, tsaka yung mga flower girls. Tapos yung kapatiran na rin yung kasi yung tatahinon. So medyo discounted. Pero yung kabuuan, may sumagot. Tapos pati yung barong, yung pantalon, sapatos, no? To make the long story short, lahat talaga nung provision. And I think isa rin yun, yung every Saturday naming prayer and fasting na nag-agree kami na bago kami magpakasal,
yung prayer ay napakahalaga. Kaya at saka Amen. yung obedience doon sa pinagagawa ng Panginoon, no? So kaya nung sinunod ko si Lord na mag-plant doon sa building fund na yon, na akala ko may matitira pa akong 2,000. Yung pala talagang tama yung sinabi Lord sa akin, ibigay mo yung 7. 7. So yung pala 7,000 na lang pala talaga yung aking savings. Yun lang pala talaga pero hindi nagkulang ano, Pastor? Hindi nagkulang. So, sobra-sobra pa at talagang pati yung honeymoon namin, yung Intercon Hotel, no, pinrovide ng isang ninong namin. So, lahat talaga napakabuti ng Panginoon na kapag tayo nanalangin, again, when man prays, God works. Si Lord na ang kikibas. Yung mga nakakalimutan na pangako, naaalala. Kagaya nga nun, yung pangako ng kanyang tita na Yes. ng auntie niya na sila sasagot nung biglang naalala. I think talagang God is alive. God is working when we Praise God. pray. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ngayon po, Pastor, ano po, we're heading to the last part of our interview no po. Talagang ngayon po ba, pwede niyo po ba kaming i-update ano po ang ginagawa ng Panginoon sa inyo bago po kayo magbigay ng maikling exhortation? Update niyo po kami. Nasaan po ngayon si Pastor? Amen. Alam niyo po yung pagpunta ko dito sa UK ay isa ring resulta ng panalangin talaga. I remember 2023, ako ay nag-sabbatical leave sa church na aking pinapangunahan na senior pastor. Habang ako'y nananalangin, talaga nagmumuni-muni sa mga pangyayari, the Lord is really giving me a word na I will be moved to different place. I will be assigned sa isang lugar na hindi Pilipinas. So, although habang naka-sabbatical leave ako, nag-church planting ako sa Infanta, Quezon. Basta ginagawa ko lang kung ano yung pinagagawa ni Lord sa akin. And through prayer, of course, yung mga kapatiran, panalangin, pati yung aking wife, na biglang may dumating yung aking dati ng kaibigang pastor kasama sa church dito sa London, bisita ng Pilipinas. Tapos, sabi niya, hindi niya nga na daw mapuntahan ditong lugar ng Bolton, Manchester dahil malayo sa London. Sa London kasi siya nakatira. So sabi ko, may message si Lord sa akin na I will be moved to different place. Sige, sabi niya, sige, try mo mag-apply ka ng visa. So maraming mga proseso, hindi ko na pakakahabain yung proseso pero talagang God orchestrated yung visa. Bagamat sabi nung agency na tumulong sa akin para mag-apply ng visa, Pastor, kulang yung kulang yung mga dokumento, marami pang baka hindi tayo pero pwede rin, no? Depende na lang kay Lord. Pero sabi ko, sige, ipasa na natin yan kahit kulang yung aking dokumento. May expire na rin yung ibang mga documents ko dahil medyo na-delay ng konti yung pagpasa. So, yung mga bank statement, ganyan. So, to make the long story short, biglang inassign, nung pinasa na namin yung dokumento, biglang in-schedule kaagad ako ng biometrics. At ang sabing gano'n 10 to 15 days lalabas. So talagang pray kami. So yan nga, pumisita ako sa inyo, di ba? Pinag-pray tayo ni Pastora May at nag-release din siya ng prophetic word na I remember yung sinabi ni Pastora May na word na ito na yung kumbaga highlight ng ministry na binigay sa akin ng Panginoon dito sa England. Meron siyang pinroclaim na word si Pastora May. Kaya pinanghawakan ko 'yon at sabi ko, Lord, siyempre hindi pa naman tapos 'yon, dadaan ka pa sa immigration. Meron ka ng visa. Actually, naharang pa ako sa immigration dito sa London. Oo, may mga question na So, pero binigyan ng wisdom ng Panginoon papaano
Medyo matagal yung interview sa akin kasi tinatanong ako kung gaano katagal ako mag-i-stay. Sabi ko 6 months. Sabi niya, uh, you're just visiting. How come you sabi niya 6 weeks, 6 weeks. Ganun siya ng ganun yung ano Indian na babae yung sa immigration eh. Pero sabi ko no, 6 months. So, tas ang daming mga question kasi maraming bawal pag visiting ka lang eh. So, hindi pa niya makausap yung pastor dahil nasa New York. Kasi hiningi niya yung number nung pastor na nag-invite sa akin. Binigay ko. Hindi niya makontak. Sabi ko, he's still on the airplane because his flight will arrive 9 o'clock. 8 o'clock ako sinasalang doon sa immigration. So, ang daming mga challenges pero to make the long story short, wala siyang choice eh. Sabi, pailing-iling yung immigration, sabi niya. Tapos parang ang sama ng loob niya, tinatakan niya yung ano ko eh. Actually sabi ko sa kanya, don't you worry. I've been to many different places. I've never violated the immigration laws. So I'm here I was invited to help the church to speak in their church. So, and to train the leaders, to train the people. So, wala siyang choice, no? Tinatakan niya. At yung nakapasok na ako, and andito ako, tapos, of course, iba-iba na napaka-busy ng mga tao dito. But by God's grace, to make it, glory to God, yung mga namimit ko mga tao dito, lagi nila sinasabi, Pastor, no doubt na pinadala ka ni Lord dito. Pamilya na hindi ko naman sila, first time ko lang sila nakilala at sinasabi nila na dito ka tinawag ng Panginoon. So, kaya inihiling ko rin na ipanalangin niyo ako because I'm, 1 month and 1 week. Ayan, 1 month and 1 week na ako dito. So, and pamilya ay sinisend sa akin ng Panginoon and ngayon nag-establish tayo ng mga Bible studies. And then after that, naghahanap na kami ng venue. Naghahanap na kami ng venue para i-gather na yung mga tao for a Sunday worship. Praise God. Amen. So narinig niyo mga kapatid, no, mga kabangers, mga ka-DLS. Isang bata na may inferiority. No po. Halos nasira dahil nahook sa pagsusugal kahit siya'y reliyoso. Kaya wala po sa religion talaga eh. It's about the relationship. It's about the relationship to God. No po. At ngayon nga po, no po, ang galing eh, no? Lahat ay bunga ng panalangin eh. Kaya sa mga nakakapakinig, sa mga bata, sa mga youth, sa mga magulang, mga kapatid, believe in the power of the prayer. Maniwala po tayo. Lahat po tayo bunga, no po, ng panalangin, no po. So, bago po tayo magtapos sa hapong ito, hihingan po natin ng maikling mensahe ang ating pong guest natin sa hapong ito, si Pastor Miroy. Pastor, kung meron man po kayong gustong sabihin sa mga kabataan, sa mga magulang, it's your time po. Yeah. Sa lahat po na nakikinig, lahat po ng mga pinahintulutan ng Panginoon na tayo magkasama-sama dito sa DLS, Daily Life Sharing. Unang-una po ang panalangin, alam natin universal kasi ang prayer kahit nga ibang religion may panalangin eh, di ba? Pero how much more kung alam natin na totoo yung Diyos na pinaglilingkuran natin? How much more, bagaman syempre hindi naman ang panalangin ay puro hingi lang ng needs natin, no? Yes, part 'yon, sabi ng Bible sa Matthew 7, ask and you will receive, di ba? Sabi rin sa Bible na Mark 11:24, believe what you have asked and it shall be given to you. Amen. Pero kasi ang panalangin, hindi lang siya asking your needs. Prayers also aligning your life to God's will. Amen. Sabi nga ng Bible, di ba? Sa panalangin, let your will be done on earth as it is in heaven.
'Di ba sa yung prayer teaching ni Lord, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, importante sa panalangin, yes, ginagrant ni Lord yung prayer natin, pero minsan hindi doon sa gusto natin. Minsan inaalay niya tayo, no? Kaya ang prayer is two-way communication. Ang prayer, sinasabi lagi natin na hindi lang ito puro paghingi, pag-ask, puro tayo nagsasalita. Kailangan makinig din tayo para yung puso natin, yung buhay natin, ma-align natin doon sa gusto ng Diyos. Kasi minsan yung hinihingi natin, hindi naman talaga, may mga pagkakataon, hindi yun ang gusto ng Diyos. Kung minsan, kung pinipilit natin yung gusto natin kaysa doon sa gusto ng Diyos, minsan pinapahintulutan ng Diyos, pero minsan nagsisettle tayo doon sa sinasabing second best because hindi yung perfect will, hindi yung His will be done ang siyang nangyayari. Kaya sa panalangin, mahalaga, maintindihan natin doon sa portion na yon na sabi ng Panginoon, Our Father in heaven, hallowed be your king, your will be done. No? Kapag tayo nanalangin, importante na yung will ng Diyos ang hahayaan natin kasi minsan itutuwid naman tayo ni Lord kung nakikinig tayo sa Kanya. Yung ating minsan pinapanalangin ay hindi yon ang kalooban ng Panginoon. Kaya yes, mayroong tinatawag din na prayer persistence, no? Persistence in prayer na kinukulit natin ng Panginoon in Luke chapter 18, 'di ba? May nakasulat doon na panalangin ng widow. May bahagi ng panalangin na ganoon, pero we should always be submitted dun sa kalooban ng Diyos. Example yan ng Panginoon sa kanyang panalangin nung siya nasa prayer of Gethsemane. Opo. Alam natin na part ng kanyang role, ng kanyang assignment ay mag-suffer para sa ating kaligtasan, pero sinabi niya pa rin, not my will, but your will be done. Kaya minsan may mga tao na, alam niyo dito sa London, o sa UK particularly, especially yung mga British, yung mga puti, marami na akong na-encounter sa aking 1 month and 1 week dito. Maraming mga puti na parang hindi naman atheist, no? Parang nagalit sa Diyos. Parang ayaw na maniwala sa Diyos sa panalangin dahil ang kanilang isipan, bakit yung mabait nilang kapatid, yung kanilang mabait na kamag-anak na nagkasakit, parang hindi tinulungan ng Diyos. Parang nag-shift yung mind nila na sa halip na baka may ibang kalooban ng Diyos dito, hindi ganoon ang isip nila. Isip nila, yung kalooban nila bakit pinabayaan mo yung kapatid ko? Bakit nag-suffer ba't nagka-cancer? Ang bait-bait noon. Bakit naghirap siya? So, parang yung iba, sabihin hindi na sila naniniwala sa Diyos. Pero sa totoo lang, yung iba kasing mga atheist, hindi naman talaga totally, hindi sila naniniwala sa Diyos. Parang isinantabi lang nila ang Diyos na dahil nga sa personal experience nila na pinilit nila yung kanilang gusto at hindi sila nag-open sa sarili nila na may ibang gusto ang Diyos. Kaya nga ang paalala sa atin ng Biblia na kagaya ni Kristo, magpakumbaba tayo, 'di ba? Philippians chapter 2 na isuot natin yung kagaya ng isinuot ng Panginoon ng pagpapakumbaba. Sapagkat siya bagamat siya Diyos, hindi niya pinilit maging kapante ng sa nagpakumbaba, namuhay bilang alipin hanggang sa mamatay sa krus para sa ating kaligtasan. Kaya again, ang prayer ay yes, we have the privilege to ask and to receive, but then sometimes ang panalangin ay hindi laging ganon. Ang panalangin ay pag-align natin, pakikinig natin sa Diyos, listening to God, to His will, para magawa natin yung hindi kalooban natin kundi kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Salamat, Pastor Walter.
Praise God, no? Narinig po natin mga kaabangers, ano? Ganyan po talaga, no? Pinaliwanag ni Pastor. It's not just asking from God, but aligning to the will of the Lord. Amen. No po? Sa buhay mo po, Pastor Miroy, ano po? Kami nagpapasalamat, ano po? At ikaw ay aming nakasama at nakausap sa araw na ito. Amen? So, bago po tayo matapos, Pastor, hilingin po namin na may panalangin po natin yung mga nakapakinig at ito pong ating platform. And then po, ipapanalangin ko po kayo para po sa gawain dyan sa UK. Amen. Sige po. Sama-sama po tayong manalangin. Ang sabi po ng Biblia, kung may 2 o 3 nagkakasundo sa panalangin dito sa lupa, ang ating Ama sa langit ay tutugon sa ating dalangin. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakataon na pinagtipon mo po kami dito po sa daily life sharing. Bagamat kami po ay magkakaiba ng lugar, iba-iba po ang aming pinagdaraanan, iba-iba po ang aming mga sitwasyon. At alam po namin na kung kami ay kikilos, kami lang po ang kikilos. Subalit kung kami mananalangin, ikaw ay kikilos sa amin pong kalagitnaan. Alam naming may magagawa ka sa amin pong sitwasyon. Alam naming may magagawa ka sa amin pong mga pangangailangan at iba pang mga pinagdadaanan po ng bawat isa. Ama, sa oras na ito, kami po ay una nagpapakumbaba sapagkat sabi mo, if your people, you are called by they are called by your name, shall humble themselves and pray, Lord, seek your face, turn from their wicked ways, you will hear from heaven. Lord, kaya sa oras na ito, kami po ay sama-sama na nagpapakumbaba. Ano man po ang aming mga pangangailangan, po ang aming mga concern, na challenges at iba't iba pong mga goals in life, Lord, we just surrender everything. And we ask you, Lord, that you guide us step by step. May we take the first step to move sa pananampalataya kung anong pinagagawa mo po sa amin so that we can experience, Lord, the power of God in prayer. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pagkakaisa namin sa panalangin, you have promised you will hear from heaven. You will answer us in heaven. Let your kingdom will come. Your will be done in our lives. Lord, thank you for answering us. Thank you because you are God who is alive even from the time of many people in the Bible answering prayers up to now. You do not change. You're still the same today, yesterday, today, and forever. Kaya sa oras na ito, Lord, patuloy na ang pagkilos mo sa aming buhay, hindi lamang po mabago yung aming sitwasyon, ma-answer mo kami, mabago rin po yung aming puso, ang aming buhay sa pananalangin. Salamat po, Ama. Just commit to you our lives, everyone who are listening. Let the answer from heaven come, kingdom of God to come, the will of the Lord be done in our lives. In the name of Yeshua, our Lord Jesus Christ, powerful name. Everybody say, Amen and Amen. Amen. Panalangin po natin, mga kapatid, si Pastor Edgar Miroy, ano po, at ang gawain ibinigay sa kanya ng Panginoon dyan sa lugar ng United Kingdom. Father God, we praise you and we glorify you, Panginoon. Amin pong inilalapit, Panginoon, na may kababang loob ang aming kapatid na ito na si Pastor Edgar Miroy, Lord. Dinala mo siya sa lugar ng London, ng United Kingdom, O Lord, and we believe it is for a purpose. Panginoon, sa lahat po ng pangangailangan for all the provision and protection, Lord, we pray and we declare upon his life that you would always keep him in your righteous, victorious right hand, O Lord, upang may pamahagi ang buong lakas, buong talino, buong galing ng iyong salita sa lugar ng Europe, sa lugar ng United Kingdom. Panginoon, we declare and we decree victory upon victory, success upon success. Soon enough,
magkakasama-sama po sila ng kanyang pamilya sa lugar na ipinagkatiwala mo sa amin pong kapatid na ito. Panginoon, pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila, Panginoon. At sa mga taong ipinagkatiwala mo po sa kanila, Panginoon, maging katimbang nila sa gawaing ipinagkaloob mo po sa aming kapatid na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lamang po ang napakataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Everybody say, Amen and Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Edgar. We are blessed. Sir Walter, i-share ko lang yung 7:14. Meron tayong prayer program every 7:14. Ito yung 7:14 Prayer Link Movement na nag-start last May 23, 2020 ng pandemic. When lockdown came, nag-proclaim ang Malacanang noon ng National Prayer Week. Sabi nung ating presidente na manalangin para sa healing noong time ng COVID. So ang plano lang namin noon ay 1 week prayer every 7:14 PM through the 7:14 Second Chronicle 7:14 verse na to heal the land, forgiveness of sin and healing the land. Nung matatapos na yung 1 week, sabi ng mga sumasama sa akin, at that time, mga 100 plus yung uma-attend noon. Ang sabi nila, Pastor, tuloy na natin ito kasi kailangan pa rin ng healing yung mga tao sa COVID, tapos kailangan pa rin ng healing ng mga bansa. So, by God's grace, since March 23, 2020, 4 years, no, magpa 5 years na, ay meron tayong ginaganap na prayer ministry, praying for the healing. Ayan, kaya yung ibang mga kasama natin yan, mga nag-comment kanina, yan yung mga regulars natin sa 7:14 prayer link. So nawa ay ang prayer namin, mas marami pang mga prayer groups ang mai-establish ng Panginoon, sapagkat alam natin hindi naman isang grupo lang, isang tao lang ang makakagawa noon. Alam ko maraming ginagamit ng Panginoon mga prayer groups para mas abutin ng Panginoon pa ang mga bansa-bansa at yung mga taong nangangailangan ng kagalingan. Okay. Salamat, Pastor Walter. Amen. Amen. Mga kaabangers, mga ka-DLS, muli tayo po'y pinagpala ng Diyos sa hapong ito. Sa buhay ng ating kapatid na ito na pinagkatiwalaan din po ng gawain doon sa lugar na po ng United Kingdom. Pastor, ang aming dalangin talaga, ingatan kayo at palakasin pa ng Panginoon upang magampanan niyo pa po ang pinapagawa ng Panginoon dyan sa lugar po ng United Kingdom. Amen? Sa atin pong mga kaabangers, mga ka-DLS, muli po tayo magsama-sama bukas, the same time, 2:00. Pagpalain po tayong lahat. At sa ating po mga staff, sa ating po mga multimedia, pagpalain tayong lahat. Ingatan kayo ng Panginoon. Patuloy tayo sa silbi. Ang sabi po ng Panginoon, no? Ang tao'y, ang kagaanan ng pagmamahal ng Panginoon ay lagi nating ilagay sa ating mga puso. Yan po ang katuparan ng kanyang pangako. Mga kapatid, ito po si Pastor Walter Faustino. Kasama po natin si Pastor Edgar Miroy. Nagsasabi po sa inyo at nag-iiwan sa inyo na ang katatagan at kapayapaan ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas. God bless you all. God bless. Bye-bye.